Ang panawagan ba ng ibang sektor na kung sakaling magbitiw si Bongbong Marcos ay ipalit ang ibang tao kagaya ni Ramon Ang, mga Pink Lawan, sila Leni Robredo, na hindi naman hawak ang titulong Vice Presidente, ay merong basihan sa ilalim ng ating konstitusyon? Meron bang kaparehong istorya nito sa ating kasaysayan na magsasabi sa atin ng kung ano ang dapat nating gawin? Ito po si Attorney Mike Operario at pag-uusapan po natin yan. Kamakailan lamang ay lumutang na naman itong maugong na balita na may usap-usapan daw na ang militar ay baback-upan ang isang transition government o reset government na kung saan ito ay pamumunuan ni Ramon Ang bilang isang temporary na Pangulo hanggang magkaroon ng eleksyon. Surprisingly, ang ilang mga tao kagaya ni Mayor Magalong ay sinuportahan ang ideya na ito dahil si Ramon Ang daw ay magiging isang magandang choice dahil siya ay businessman at known strategies at kung ano na pang kanyang mga kwalifikasyon. Yung mga dilaw naman, mga pink, ang panawagan ay pati si Sara Duterte ay bumaba rin sa pwesto para bigyan ng daan ang appointment or temporary president ng magmumula probably sa kanilang hanay. Ang ganitong mga suggestion po ay malinaw na wala pong basihan sa konstitusyon. The only way that a non-sitting vice president ay papayagan na umupo in a transition government is that if there will be a complete revolution, a coup d'etat, halos kawangis ng kung anong nangyari noong EDSA 1. Sa Pilipinas po, dalawang modelo natin ng People's Revolution. The EDSA model, EDSA 1 model and the EDSA 2 model. Sa EDSA 1 model ay nagkaroon po ng deklarasyon ng coup d'etat. There was a military takeover talaga na nabisto lang yung pag-takeover nila Enrile na pag-establish ng military junta. Hindi naman po talaga nakaplano si Cory Aquino to be the president. However, yung kanilang military junta ay na-discover. Kaya po nagtago si Enrile at si Ramos noon dito sa Camp Aguinaldo at saka sa Camp Crame. At nung panahon na yan ay nanghingi sila ng panawagan sa tao para sumuporta. At dito na po lumabas yung people power. At ito pong example na ito po yung first model na kung saan talagang nagkaroon ng total breakdown in government. Na wala pong natira at pag-upo po ni Cory Aquino, nagdeklara siya ng revolutionary government at lahat po ay pinababa sa pwesto. It's a complete reset na sa aking pananaw ay nasayang lang. Ang ikalawang modelo natin ay ang EDSA 2 na kung saan yung ating sitting president ay pinalitan ng kanyang vice president na noon ay si Gloria Macapagal Arroyo at ang tinagal na presidente ay si Erap Estrada. Ito pong pagpapalit nito kay Erap Estrada ay meron po yung istorya na halos kawangis po ng nangyayari sa atin ngayon. Nung panahon po na yun, nung 2001, in the tumultuous 3 days po sa EDSA, halos tuloy-tuloy po ang mga negosasyon dyan para alamin kung sino ang papalit na presidente. Isa po sa mga lumulutang na pangalan noon na itinutulak ng kampo ng mga oposisyon ay si Senator Rocco. Marami pong gusto na si Senator Rocco ang pumalit bilang presidente instead of si Gloria Macapagal Arroyo. Kagaya ng kampo ng mga Osmeña from Cebu, sila Renato de Villa ng Reforma at ilan pang mga kalyado. Marami din po kasi ang ayaw kay Gloria Macapagal Arroyo because of her reputation. And Senator Rocco was being urged na to throw his hat into the ring to be considered as president. Pero sinabi noon ni Senator Rocco na mahirap sa sitwasyon natin sa kasalukuyan na kung saan unstable ang government, that we will shake it even further by introducing non-constitutional measures. Non-constitutional because siya ay hindi kasama doon sa line of succession. Although sino ba ang ayaw maging presidente? Pero naniniwala si Senador Rocco noon na then was not the time. Ang kailangan noon is to stabilize the government and we are in trouble at that time. At to stabilize the government, we need an anchor. Ang anchor po natin dyan is the Constitution. Kailangan nating sundin yung saligang batas.
Otherwise, the more that we tinker with the Constitution, the more that we will get into trouble. Mas lalo tayong mapapahamak kung mayroon po tayong mga gagawin pa na paglabag o pagbabago sa konstitusyon. Ito yung sinasabi na Remulla, to bend the law. If we bend the law today, or if we bend the law even further, it will create more chaos. So, the more solid solution na sinuggest ni Senator Rocco was just to follow the Constitution. And this is the same thing that is before us right now. If ever man mag-resign si Bongbong Marcos, we have no other option but to follow the Constitution. At ang ayon sa Constitution, it is the Vice President na dapat ay umupo. Maaring hindi nyo yan gusto, maaring may iba kayong preferred, but to allow Ramon Ang to sit as president definitely will have no constitutional or any legal basis at all. Wala rin siyang moral basis. Kahit na sino pa man na isa-suggest yun dyan na hindi nakasaad sa Constitution in the line of succession will not be acceptable because it will violate the very fundamental law na pinaglalaban natin. Ang lahat po ng ating karapatan at ang lahat ng batas na ating pinatutupad ay kailangang umayon at sumandig dito po sa ating saligang batas. Kaya nga po saligan ang tawag dyan. Dito tayo lahat sumasandal. Dito tayo nakasandig na lahat. Dito tayo dapat susunod. Kapag ito ay ating bina-violate at isinasasang tabi, ay lalo po magkakagulo sa ating lipunan. At ito po ang sinasuggest ng mga tao na ito. Yung mga gusto po na si Ramon Ang, sila Leni Robredo, o sino man na sinasuggest nila na mag-take over sa government sa pagbaba ni Bongbong Marcos, ay hindi po totoong nagmamahal sa bayan. Ang nais po nila dyan ay kaguluhan. Ang nais nila ay hindi kaayusan, ang nais nila ay pag-agaw ng kapangyarihan. Ako ay naniniwala na sa ganitong sitwasyon sapagkat ito ay meron tayong mga modelong sinusunod na ang dapat lang talaga nating gawin ay sumunod tayo sa saligang batas. Hindi natin man gusto ito, ayaw nyo man kay Sara Duterte, ayaw nyo man sa kanyang pamamalakad, siya po ang nakaupong vice presidente sa kasalukuyan. At ayon sa konstitusyon, kailangan nating galangin ito. At kung bababa si Bongbong Marcos, walang ibang dapat na mamuno sa ating bayan, kundi yung nakatalagang vice presidente. At kailangan lang nating lahat, patuloy natin itong panindigan, sandigan, patuloy tayong mag-diskurso, patuloy tayong makisali dito sa usapin na ito. Pero patuloy tayong nagsisipag-aral. Sapagkat mahirap talagang makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.